Kagaya ng tao, ang mga hayop ay may katapusan ang buhay. Subalit, napakiksi lamang ang buhay ng hayop kumpara sa ating mga tao. Saan nga ba napupunta ang isang hayop kapag ito'y pumanaw na? Oh God! Oh God! Yan ang pag-uusapan natin sa video ito, kabayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at nagustuhan mo ang ating video, i-like and share mo na at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga video na aking i-upload. Walang malinaw na pagtuturo ang Biblia tungkol sa pagkakaroon ng kaluluwa ng mga alagang hayop o kung mapupunta ba sila sa langit. Gayunpaman, may mga pangkahalatang prinsipyo sa Biblia na pwede nating pagbasihan ng kasagutan sa mga tanong na ito. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pang nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa labok. Hiningan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kumuha ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang kanyang nilalang. Matapos likhain ng Panginoong Yahweh ang mga halaman at prutas sa Eden, sinabi ng Panginoong Yahweh na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang ibinigay, iyon ang magiging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Mapabasa ito sa Genesis chapter 2 verse 7 at Genesis chapter 1 30-22. Mayroon bang kaluluwa ang mga alagang hayop at mapupunta ba sila sa langit? Sinasabi sa Biblia na ang tao at hayop ay mayroong hininga ng buhay. Ang pangunahing pagkakaiba ng tao sa hayop ay nilalang ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Ang hayop naman ay hindi nilalang ayon sa wangis ng Diyos, dahil ang tao ay nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Nangangahulugan lang na ang tao ay may kakayahang makipagrelasyon sa Diyos, may kakayahang mag-isip, may damdamin at kalooban, at may sangkap na magpatuloy pagkatapos ng kamatayan. Kung ang mga hayop ay mayroon mang kaluluwa, ito'y naiiba at mas mababa ang katangian kumpara sa kaluluwa ng tao. Dahil sa pagkakaibang ito, ang kaluluwa ng mga hayop ay hindi nagpapatuloy matapos ang kamatayan. Si Jesus ay namatay para sa mga tao at hindi para sa mga hayop. Alam niyo ba sa bansang India, dinarayo ang isang templo ng mga deboto nito galing sa iba't ibang panig ng kanilang bansa, pati na ng mga banyaga, upang sambahin ang kanilang Diyos na isang daga, na kung sa Pilipinas ay itinuturing ito bilang isang peste at pinandidirian. Ang templo ng Karte Mata Mandir ay sikat sa pagiging tahanan ng mahigit 25,000 daga na naninirahan at malayang lumilibot sa paligid ng templo. Maraming deboto ang naniniwala na ang tubig o gatas na pinag-iinuman ng mga daga ay sagrado, at ang pagkain naman sa mga tira nito ay nakakapagbigay daw ng magandang kapalaran. Kaya naman sa kusina, nagmistulang tagatikim ang mga daga at kasalo pa sa pagkain. Sa bayan ng Bikaner sa India, matatagpuan ang Karne Mata Temple o kilala rin sa tawag na Temple of Rats. Itinayo ang Karne Mata noong 1900s para magdasal at sambahin ang santo at diyosa na si Karne Mata. Nababalot ang buong temple ng marble at mga pintong gawa sa pilak. Ang Karne Mata Temple
ay ang natatanging templo sa mundo kung saan sinasamba ang mga daga. Nagsimula ang lahat ng ito sa mitolohiya at paniniwala ng mga taga-India. Si Karni Mata ay isang deity o diyosa sa mitolohiya ng India. Ayon sa kwento, habang umiinom ng tubig sa isang ilog, ang anak ni Karni Mata ay nalaglag at namatay daw ito. Nakiusap si Karni Mata sa Diyos ng kamatayan na si Yoma na buhayin ang kanyang anak. Pumayag ito pero sa isang kondisyon. Bubuhayin niya ang kanyang anak pero bilang isang daga. At ang lahat ng namatay sa kanyang pamilya ay mabubuhay o At dito na nagtatapos ang video nito, kabayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang episode na naman ng Kaalaman.